Maraming salamat, Brother June. Gandang umaga po. Good morning. Isang maulan po na umaga sa atin ng linggo. No, medyo maulan ngayon, ano? Hindi natin ina-expect na kanina, parang araw-araw lang. Pero nung paalis kami sa bahay, biglang bumuhos yung ulan. Anyway, I'm glad that you're here. And then yung mga wala, siyempre dun sa online, I hope na tayo po ay nasa magandang kalalagayan ngayon. At kung tayo man ay may mga pinagdadaanan, I'm hoping and praying na ang Panginoon ang siya magpala sa atin sa umagang ito. And of course, gusto natin i-welcome yung ating bisita, Sister Arlene. Kapatid po siya ni Brother Alvin. At siya po'y umuwi immediate. Saan ka ba galing, sis? Sa Italy. So, Italiana. Sa Italy. Siya po'y umuwi dahil alam ko naman na sa kaalaman naman ng lahat ay namayapa po yung kanilang magulang, kanilang nanay doon sa Nueva Vizcaya. Hindi na tayo nakapunta kasi malayo talaga. At I hope na naintindihan naman po nila. At pinahatid natin yung ating pakikiramay sa kanila. And we're hoping and praying that the soonest possible time, yung, alam niyo yun, yung pag-mourn nyo ay dumaan sa proseso at makapagpatuloy tayo sa buhay. Ilan pa ho ba kayo magkakapatid dito, Brother Alvin? 4 pa. Wala pang, doon, buhay lahat pa. Praise God, praise the Lord. And that's a very good news sa atin. Di ba? Kasi yung iba, alam naman natin, nauna yung anak, nauna pa yung mga anak kaysa doon sa magulang. And we are, blessed, so blessed pag tayo inabot ng edad ni Nanay Turing. Di ba? Nanay Turing, 88 na ba? Tama ba? 88, ano? 88? No, isipin mo yan. Yung iba dito, 84, 82. Oh, grabe. Kayo ba ilan pa? 72, parang nagrereklamo ka pa nun. 72 ka na. Anyway, sa Bible nakalagay, pag 70 or 80, bonus. Di ba? Bonus yun ng Panginoon. Kasi in our time, yung average lifespan, kung ako nagkakamali, nasa mga 15 lang eh. Yung mga generation, 50 to 60. Pero, ewan ko yung edad natin na to, yung mga kaedada natin. Kami ni Brother Boy siyempre, happy birthday kay Brother Boy kahapon. At sa akin nung nakaraang araw pa. Nag-uusap kami ni Brother Boy kahapon, sabi niya, Pastor, parang number lang yun, ano? Yung nagkakaedad. Yung edad parang numero lang. Pero sa puso, parang hindi naman tayo tumatanda. Tama ba? Iyon po yung mga anak ng Diyos. Di ba talagang yung eternity nasa puso natin? Kasi si Kristo ang nasa buhay natin. Amen? Palakpakan nga natin ang Panginoon. Hallelujah. So mga kapatid, in a few months, matatapos na yung 2025. Napakabilis. Nasa third quarter na tayo. In a very few days na lang, fourth quarter na. Tama? October na. Mabilis ang takbo ng Panginoon. Panginoon ng oras sa mga nasa Panginoon. Di ba? Nakikita natin yan parang linggo lang nung isang araw, yung huling-huli natin nag-aaral, yung mga nag-aaral nung counseling, di ba? Parang kailan lang, kahapon lang, tapos eto na naman, mamaya na naman yung third session natin. Anyway, I'm sure lahat po sa atin aware, fully aware tayo dun sa mga nangyayari sa ating bansa. Di ba? Ano ba yun? Pastor, hindi ko alam. Secret. Ano nangyayari sa Pilipinas ay yung mga kaguluhan po sa gobyerno. At hindi na po ito bago. In fact, ito po ay nauna nang nangyari doon sa mga katabi nating bansa. Ano-ano ba yung mga bansa na yan? Indonesia, Bangladesh, Sri Lanka, Nepal. Meron pang iba dyan, pero ito yung pinaka-recent, pinaka-late na late pa lang. Katulad din natin,
Ako, I'm praying na wag naman tayong umabot sa ganito. Alam niyo ba sa Nepal, hinagis nila sa ilog yung mga politiko. Sinusunog ang mga bahay ng mga kontraktor doon. Ayaw natin mangyari. But di ba, last week ba yon na talagang yung kontraktor na taga dito sa Pasig, alam natin na medyo pinupuntahan ng mga tao at binabato sila, nagwewelga doon. Nakakalungkot. At sa lahat ng nangyayaring kaguluhan na to, ano ba sino yung culprit? Pag sinabing culprit, sino yung may kasalanan? Walang iba, alam natin ito, ang kasalanan ng lahat ng ito ay yung matinding korupsyon sa gobyerno. Well, sabihin naman, Pastor, nangyayari na yan matagal na. Lahat naman ng unungkulan meron. Yes, meron. But nowadays, parang sobra na. Di ba? Now, pakikita ko lang sa inyo ito. Yung corruption sa Pilipinas, yan kasi kinuha lang natin sa mga latest update, di ba, nung mga nakaraang linggo. Napakalalim ng ugat eh. Kaya gusto ko itong pag-usapan ngayong umaga. Especially in the sectors, government sectors, particularly doon sa mga government agencies, DPWH. Yung hot na hot ngayon, yung flood control. Di ba? Ano ba yung flood control na to? Na sa halip na hindi pa included dito yung mga roads and bridges, ha? Flood control lang tayo ang pinag-uusapan. Hindi pa inuungkat dito yung mga kalsada at mga napakadami din dyan nakabaon. Di ba? I work in the Department of Interior. Alam niyo yan. And we are in collaboration, sabihin na natin. Laging coordination with the DPWH. In fact, meron akong mga staff na galing ng DP. Nag-resign kasi mas malaki sahod namin sa kanila. And hindi lang yon dahil alam nila kung gaano yung risk ng temptation pagdating sa corruption in that department. So, ayoko nung mag-elaborate because nagtrabaho din po ako sa gobyerno and nakita ko kung gaano din talaga, though the Department of Interior and Local Government, sasabihin ko na mas less. Hindi ko sinabing napakalinis o wala. But somehow, nung nandoon ako, medyo kakaunti lang yung mga may bahid. Though wala naman tayong napapatunayan pa. Now, itong flood control issue na to ay masyadong worse na. Bakit? Bakit ko nasabi? Kasi sa buong Pilipinas, yung mga proyekto ay substandard. Pag sinabing substandard, wala sa standard. And I know that. Civil engineer ako, alam niyo naman po. And before ako pumasok sa DILG, nung galing ako Singapore, nag-try ako na makontrata. Kasama ko yung ibang mga leaders doon sa win-ever natin nung araw. And nung nagpunta kami sa Palawan, nakausap namin yung isang regional director na retired, kaibigan ng isang kapartner ko. And he taught us. Ang laki ng lupain niya, may mansion siya, naka-Pajero at that time, sikat na sikat yung Pajero. Tinuruan niya kami, kasi nga may kontrata kami. Subcontractor kami sa Palawan, Taytay El Nido Road, stretch. Na yan, papunta doon sa El Nido mula sa Puerto. Yes. Yes. Kaya yung dinadaanan nyo dyan, madali na yan. Dati, pag dumaan kami dyan, rough road, inaabot kami ng mga 10 to 12 hours. Ngayon, di ako nagkakamali, kalahati na lang. Tinuturuan niya kami, if you want to earn more, go for the farm-to-market roads. Tinuruan niya kami, madali lang yan, ganito lang yan. Yung 2 kilometro, na kontrata nyo, 1 kilometro lang yung kukonkretohan nyo. Yung 1 kilometro, gravel road lang. And then, pagdating doon sa report, kukulayan natin yan as completed. Ganun po. So ngayon ko lang ito naikwento sa inyo dahil nga dito sa atin. Not only substandard but incomplete, partial, abandoned, and ghost projects. Sa mga kapatid, sino-sino ang involved? The contractors and the officials of the department.
Not only that, but the politicians. Hindi natin sinabi na lahat ng ito'y totoo. Because sa panahon ngayon, madaling mag-drag ng pangalan. Diba? Mag-name drop ng mga names. Pero yung paano mo patototohanan to, yun po ang mahirap. Kaya nga lang, ang masakit, ang mga tao, ang netizens, pag tinignan, naniniwala agad that even those politicians who are known to be Christians, di ba, nadadrag yung mga pangalan. Kaya nakakalungkot, mga kapatid. So we all agree that corruption ang sagot doon sa kaguluhan na to. Agree ba kayo? Yes. So what is corruption? Corruption is the abuse of entrusted power for private gain. As simple as that. Inaabuso mo yung pinagkatiwalang kapangyarihan sa iyo para sa sarili mong kapakanan. Ang corruption ay hindi lang po sa gobyerno, sa lahat ng aspeto ng buhay, even in the private sectors, mga kapatid. But if we dig deeper, pag nag-dig deeper tayo, laliman pa natin yung corruption. Ano ba talaga yung root cause? Bakit nangungurap yung tao? Bakit pumupasok sila doon sa korupsyon? Sa mga bagay na illegal. May kapangyarihan na sila eh. Di ba? Ito po yung root cause. Greed. Ano ba yung greed sa Tagalog? Kasakiman. Pagiging gahaman. Sabihin mo sa katabi mo, hindi ikaw yun. Hindi tayo ganon. Nakita na ba kayo karaming pera sa personal? Ako kahit sa picture lang, nabibilaukan na ako. Grabe. Nakalagay daw yan sa mga kahon ng noodles. Yung mga pinamimigay ni Sister Chelo ng mga, yun, sa boxes. Na ganon. Karami. Imagine niyo yung isang ganyan, 1 milyon na yun eh. Halos, di ba? Nakakahawak din naman ako 1 milyon dati. Hindi nga lang sa akin lahat. Nung nagbenta ng property yung aming magkakapatid sa magulang namin, nung nagati-hati kami, meron din ganon. Ganon. At nakita ko din kung gaano kadami yung 1 milyon pagka kinuha mo siya. Di ba kasi isang ganyan, 100,000 na yun eh. De 10 ganon lang, halos ganon lang, 1 milyon na yun. Just imagine yung ganyan karaming pera na 1,000. Those are hundreds of millions. In fact, I heard from the hearings, 125 million, 240 million in a day dinadala sa greed. And greed is defined as an insatiable or unquenchable, hindi napapatay, appetite or desire. Hindi nauubos. Yun yung greed eh. Kaya nga yung buhaya, bigyan mo man ng bigyan ng pagkain, uubusin niya yun. Kakainin niya yun. Wala siyang kabusugan. Magpapahinga lang siya konti, kakainin niya ulit. Appetite or desire, unquenchable. Hindi nauubos, hindi natatapos. Be it food, money, land, or animate, inanimate possession. Living or non-living. Or social values such as status or power. Mamaya, lalaliman pa natin ito, mga kapatid. So, ang sermon natin ay pinamagatan natin the sting of greed. Pag sinabing sting, ano ba yung sting? Ha? Hindi necessarily kamandag. Ang sting po ay yung pantusok, which is ginagamit natin sa bubuyog, nanunusok. Sa scorpion, nanunusok. Pantusok ito na may lason. Sting ang tawag doon. At unti-unti siyang kumakalat. Hindi yan biglaan. Unti-unting kumakalat sa katawan mo hanggang sa ikaw ay ma-paralyze at mamatay. So yung passage natin ay matatagpuan sa Luke chapter 12, 13 to 21. So let's read. Luke 12 to 13. Someone in the crowd said to him, Teacher, kay Jesus, si Jesus yan, tinutukoy dyan. Teacher, tell my brother to divide the inheritance with me. Sabihin mo nga, guro sa aking kapatid na hatiin na yung aming mana. Hoy, sounds familiar. Jesus replied,
man who appointed me a judge or an arbiter between you. Then he said to them, watch out, be on your guard against all kinds of greed. Life does not consist in an abundance of possessions. Now, may dinugtong pa si Jesus dyan after niya sabihin niya doon sa tao. And he told them this parable. Nagkwento siya ng istorya, parabola. Sabi niya, the ground of a certain rich man, ayun, may lupain siya, yielded an abundant harvest. Lahat ng itanim niya, maraming ani palagi. Yung isang negosyante na to, na farmer. He thought to himself, naisip niya, what shall I do? Anong gagawin ko? I have no place to store my crops. Wala na akong paglagay. Punong-puno na yung aking bodega o yung aking kamalig. Then he said, this is what I'll do. I will tear down my barns and build bigger ones. And there, I will store my surplus grain. Papagawa ko mas malaki. Tibagin ko tong puno na, magpapagawa pa ako mas malaki. Diba? Doon ko i-stack ito. And I'll say to myself, sasabihin ko sa sarili ko, you have plenty of grain. Ang dami na. Laid up for many years, sa maraming taon. Take life easy. Banjing-banjing ka na lang. Saya sa ano ka na lang. Easy-easy ka na lang. Eat, drink, and be merry. Magpakasaya ka. Minsan, nag-iisip tayo gano'n, di ba? Pag ako, yumaman. Pag ako nag-retire, nakuha ko yung milyones ko. Take easy na lang ako. Pahiga-higa na lang sa beach, doon sa aking farm. Ang sabi ni Lord, but God said to him, you fool. Hangal. Tinawag siyang hangal. This very night, your life will be demanded from you. Mamayang gabi, kukuhanin na sa iyo ang buhay mo. Meaning, ang buhay, wala tayong karapatan na mag-expect na hanggang bukas, buhay ka. Na hanggang sa susunod na taon, buhay tayo. You see? That's the logic here. Then, sabi niya, then, who will get what you have prepared for yourself? Sino? Sino ang makikinabang doon sa mga pinaghirapan mo? Sa pinagpaguran mo araw at gabi. Nagsusunog ka ng kilay sa trabaho. Na halos wala ka na ng tulog. Hindi ko sinabing hindi masamang hindi magtrabaho. Masama ang maging tamad. Pero yung magpakasasa ka sa trabaho, yung magpakasubsub ka sa trabaho mo, para sa pamilya mo, there's nothing wrong with that. Kaya lang, sometimes, baka nadadivert yung ating mga kaisipan. At sabi niya, this is how it will be with whoever stores up things for themselves, remember the word, but is not rich toward God. Pagpalain po yung ating pagkakwento, pagkabasa sa mabuting balita ng Panginoon. Sa parabolang ito, in-expose ni Jesus yung yung subtle power of greed sa buhay ng tao. Subtle. Ano ba yung subtle? Hindi mo nakikita. Dahan-dahan. Nakamandag nitong pagiging gahaman, nitong greed sa buhay ng tao. At sinabi ni Christ, convincingly yung case, kung gaano ka-destructive and even foolish, sabi ron, yung greed can be. Dahil yung mga tao, gustong-gusto nilang ay hindi sila makaiwas dun sa hatak sa kanila at kamandag nitong pagiging gahaman. Sa totoo lang, mahirap i-preach po itong topic na to. Kasi hindi po ganun kadali. And maaaring lahat tayo, sabihin natin, mag-a-agree tayo, yes, hindi naman masama yung ganyan topic, Pastor. Yung pagiging gahaman. At masama naman talaga yung pagiging greedy. At maaaring iba sa atin sinasabi, amen, we are against greed or corruption, sabihin natin. Come on, Pastor, preach mo yan. Sige, okay lang yan. And then, we are so quick to judge greed in others. Yeah? Doon sa mga tao nakita natin. Dali nating mag-judge. Mga tao, dali nating mag-judge. As if parang tayo, lahat malilinis. Hindi ba ganyan na nangyayari? Sa Senate, sa Congress, yung mga nandoong komite, malilinis nga ba sila? Are they the right person para mag-imbestiga wherein may mga pagkakataon na lumalabas na nadadraga mga pangalan nila na kasama sila sa katiwalian?
As if pag nagsalita sila, akala mo sila yung, ano pa pangalan nung kay Judas? Ay, kay Judas, kay Jesus. Hindi si Judas, si Pilato. Mabuti pa nga si Pilato, gugas ang kamay eh. Di ba? Hindi naman sinabi doon na si Pilato ang nagpapatay. Hindi, siya lang yung at that time na nakatayo doon. So, sometimes or many times, we tend to dismiss greed by comparing ourselves. Kinukumpara natin yung sarili natin sa mga tao na mas mayaman. Wala, hindi naman ako greedy, pastor. Mahirap nga kami. Wala nga kaming sakto-sakto nga lang kami. And we are thinking na yung greed ay hindi natin problema, kundi problema ng mayayaman. But look at this. Colossians 3:5. Sabi ni Paul sa church sa Colossae, put to death, therefore, whatever belongs to your earthly nature. Yan Sabi ni Pablo, patayin nyo yung lahat ng mga bagay na nakamakamundo. Earthly nature, ano-ano yon? Sexual immorality, impurity, lust, evil desires, and greed, which is idolatry. So yung mga bagay na yan ay parang pagsamba sa Diyos-Diyosan. O pagsamba, in fact, pagsamba which is hindi naman which is like idolatry. Sabi ni Pablo yan. Because of this, the wrath of God is coming. Ang galit ng Diyos sa mga bagay na to na nabubuhay dito sa mga kasalanan nitong makalupa. You used to walk in these ways in life, in the life you once lived. Tingnan nyo, sabi ni Pablo, hindi ba yan ang dating yung pinagdadaanan na yan, nilalakaran? Yan ang dating buhay nyo, sabi ni Pablo. So, iwanan nyo na yan. Winawarningan nga niya Patayin nyo yung mga bagay na yan. Dating ganyan na kayo Pero ngayon na kay Kristo ka na, baguhin mo na isip mo. Ibahin mo na yung pananaw mo. Tanggalin mo yung lahat ng uri na meron yan. Especially yung panghuli, greed. Siyempre, hindi natin pag-uusapan yung iba pa. At alam nyo ba na si Paul, sinulat niya yung letter na to sa Colossians, hindi sa mayayaman, kung hindi sa mga average Christians in an average small town church. Parang tayo. Parang yung church natin. Di ba? Hindi naman tayo mga milyonaryo. Meron ba? Magiging milyonaryo pa lang. Amen? Palakpakan natin, Lord. Kine-claim nung iba yan. Yes, and that's our prayer as well. Kung maging milyonaryo man tayo yung mga milyonaryo na alam nating nagbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Tayo yung mga milyonaryo na inaalis yung greediness na yan. Na tayo kahit na binibigyan ka ng Lord, pero alam mo kung paano gamitin itong kayamanan na ito. Now, if greed was a problem for that culture, sa kanila, kung hindi sila mayayaman at that time, hindi naman pala ganun ka problema yan, then surely, tayo po, in this nation, mga kapatid, ang mas lalo na panghawakan natin ang mga bagay, lalo na pag ito'y patungkol sa aspeto ng kasakiman. At hindi nga, sabi ko nga, hindi ito madaling maunawaan Di ba? Bakit, Pastor? Greedy ka na ba kapag ikaw ay nabubuhay ng may maayos na tahanan? Meron kang mga conveniences ng modern life? Sa kabila ng maraming tao pa rin sa Pilipinas na naghihirap at nasa kahirapan? Sa tingin niyo ba, kasalanan na yon? Of course not. Di ba? Kung binibless tayo ni Lord ng trabaho maayos, nagiging diligent tayo, at honest tayo sa trabaho, nagiging masipag ka, nagsisave ka, nagiging wise ka, nakakapundar ka kahit papano. For the glory of God, wala kang taong tinatapakan, wala kang taong niloloko, lahat ng transaction mo, you make sure na maayos ka, nagtataksa ka sa gobyerno, nagbibigay ka ng tithes and offering mo pag kumikita ka, that even to a centavo ay kinukompute mo, well, good and fine.
You are in the right track. Kung payamanin ka ng Panginoon, so be it, use your money for the glory of God. Di ba? Dahil kapag hindi ganun ang pananaw mo, there's something wrong with you. Maaring you are falling in this. Ito na naman to. Layo natin. Yan. So where should we draw the line? Saan natin dapat i-draw yung line? How can we keep greed from becoming our God? Just Diyosan. Idols. So this is our 1 point. Introduction ko lang yun. Ito yung ating gustong matutunan of all of this. Doon sa kwento na yan, sa ating passage, Christians are called to completely reject all forms of greed, recognizing that wealth carries a responsibility to be used for good. Ang mga Kristiyano, in connection doon sa mga nangyayari sa bansa natin, korupsyon, na ang punot dulo ay kasakiman, ang mga Kristiyano dapat reject all forms of greed. At i-recognize natin na ang kayamanan, meron man tayo, carries a responsibility to be used for good. Yes. Mamaya, lalalim pa po tayo. Again, as I said earlier, yung greed ay, hindi mo desire ito na unquenchable eh. Hindi siya ano ba yung unquenchable? Hindi siya mapatay-patay. It's a desire to have more money, more possessions. Para saan? For self-gratification. Para yung sarili natin, magkaroon tayo ng somehow, parang mag-gratify mo yung sarili mo. At dahil doon, nai-ignore mo na ang Diyos. Nakakalimutan mo, naiisang tabi mo na ang mga moral values, moral principles ng Panginoon. Nakakompromise na tayo sa mundo. Pag nakarinig ka nga, di ba, yung mga speeches sa Senate, may mga word of God. Sabi ko, nakakalungkot Sino kaya totoo dito? Kasi sila kinikilabutan pag ginagamit pa yung word of God. Or they are using the word of God para i-justify, para pagtakpan yung sarili nila doon sa isang bagay na alam nila na meron silang mali. Yung pong greed ay synonym ito ng covetous o covetousness. Ano naman yung pagiging covetous? Pagiging, excessive desire naman yon, yung pagiging covetous. Para sa wealth, possession, or another's possession. Yun po yun. Sabihin natin, pastor, wala naman akong masyadong maraming kayamanan para maging covetous parang maging, di ba, excessive Gusto ko lang naman konti na yaman. After nung konting yaman, konti pa ulit. Konti pa ulit. At yung pa konti-konti na yun, ang laki na pala. Kasi mayat maya humihingi ka ng konti Hello? Tahimik. Alam nyo, ang Biblia po, adaming ginagamit ito pong salita ng words sa nag-greed, yung kasakiman, ay maraming beses na ginamit ito. Iba't iba. Ito, pakita ko lang sa inyo. Doon sa sulat niya kay Timothy. Yan. Hindi ba ito? Alam natin itong passage na to. Sabi niya kay Timothy, ine-explain niya to na pinaalalahanan siya patungkol doon sa mga tao na mga may kaya-kaya, mayayaman, na huwag ilagay yung utak nila, isip nila sa kayamanan. Bakit? Kasi sabi niya, for the love of money is the root of all kinds of evil. Not the money per se. Hindi yung pera masama, tandaan niyo yan. But the love of money. Yung pag-ibig sa salapi. Wow. Kasi yung pag-ibig sa salapi, pag sinabi yung pag-ibig, parang pag-ibig sa kapwa natin, sa asawa, o sa iyong iniirog. Di ba sabi nga natin, gagawin ko ang lahat. Masunod lamang yung pag-ibig. Sa pagmamahal, sa pera, gagawin ko ang lahat, magawa ko lang yung mga bagay para masatisfy ko yung pagmamahal na to sa pera. Kaya nga sabi dito, some people eager for money is for the love of money.
have wandered. Ano yung wandered? Lumayo. Saan? Sa faith. Ibig sabihin, mga mananampalataya itong sinasabihan niya. Ini-example dito ni Pablo sa sulat niya kay Timothy. May mga tao na lumayo, dating nasa church sila, dating naglilingkod sila, o maaaring hanggang ngayon nasa church sila, pero namatay na yung totoong pananampalataya. Uma-attend na lang sila para umattend sila, masabing Kristiyano sila. Religiosity na lang, pero wala na yung totoo. At hindi lang yon, pierce themselves with many griefs. Ang daming problema, kasakitan. Di ba? Yung iba, gusto lang naman nila umasenso eh. Pastor, gusto lang naman namin magkaroon ng bahay. Hindi pa kaya. Maglo-loan. Kaya na ba ng sweldo mo? Pwede na yan, Pastor. Gustong-gusto namin, ilo-loan. May interest. Pag nagkaroon ng may sakit, yung pambayad na ipagamot. Kinulang na yung panghulog. Mangungutang na naman. Mangungutang na naman. You see, sometimes, dahil doon sa mga bagay na yon, nagkakaroon ng maraming problema. So another word is used to interpret the 10th commandment. Ito po. Tingnan niyo yung sulat ni Apostol Pablo sa Roma. Romans 7:7. Well then, am I suggesting that the law of God is sinful? Of course not. Hindi masama. In fact, it was the law that showed me my sin. Kung walang batas, walang kasalanan. Totoo naman eh. Di ba? Kung walang batas, hindi mo alam ang batas, walang kasalanan. Kung hindi sinabi dyan, di ba? I would never have known that coveting is wrong if the law had not said, you must not covet. Oh. Kung hindi sinabi ng salita ng Diyos, ng batas ni Moses, through Moses, batas ng Diyos through Moses, na bawal o wag kang mag-iimbot sa mga bagay-bagay na hindi sa iyo, hindi kasalanan. Pero dahil doon, kasalanan. Para sinabi lang yun na, bawal tumawid sa hindi tawiran. Kung walang maglalagay nun, pwede. Tama? Yes. Bawal magtapon ng basura, nakalagay. Multa. 1,000. Pero tinayin, doon napakaraming basura. Bawal umihi. 500 multa. Pero doon na mo ihi. Kalukuhan mga tao talaga eh. Diba? Pero nung bago pa yun, sa tingin nyo ano nauna, yung basura at yung ihi o yung batas? Siyempre, hindi. Nauna muna yung basura. Dati, hindi kasalanan maglagay doon ng basura. Kasi walang nakalagay. Pero kung may nakalagay na at patuloy ka pang naglalagay, kung may nakalagay ng bawal umihi, patuloy ka pang umiihi, nagkakasala ka. Get my point? Ano ibig sabihin ng greed? Sa New Testament, ang ibig sabihin lang niyan is literally to have more. Yung coveting is to have more. It is often used in the sense of taking advantage of another person. Magte-take advantage ka. But the main idea dito is the desire to have more and more and more. Yun yung idea dito. To attempt to satisfy oneself. Para masatisfy ko yung sarili ko. Diba? May asawa ka na, gusto mo pa yung isa. Nakakita ka na naman isa, gusto ko pa rin siya. Kahit yung isa may asawa na gusto mo pa rin siya. That's covetousness. Kasi hindi ka masisya, hindi ka nakukontento eh. Walang kakontentuhan sa buhay natin. Mark 7:21, for from within, out of a person's heart, come evil thoughts, sexual immorality, theft, murder, adultery, greed, wickedness, deceit, lustful desires, envy, slander, pride, and foolishness. So sa lahat ng yan, naka-include palagi yun. Yung naka-highlight na yan ng pula. Iyan yung mga kasalanan na nanggagaling daw saan? Sa puso ng tao. So doon sa long list ng kasalanan na yan, sabi ni Jesus, lahat ng yan nanggagaling saan? Saan? Saan daw? From our hearts.
So greed is not primarily concerned with the amount. Hindi doon sa dami ng bulto-bulto na pera, na million-million, hindi doon. Hindi lang doon, but rather with the attitude and the motives of the heart. Yung motibo Di ba? Kasi kahit nandiyan dyan yung perang napakarami, kung hindi sa'yo yan, hindi pakikialaman yan kung maayos ang puso mo. Amen po ba? Yes. Kahit na nandiyan dyan yung isang tao na gustong-gusto ka, pero alam mong may asawa, hindi mo pakikialaman, hindi mo gagamitin yun. Hindi mo gagawin. Now, take note that even the poor can be just as greedy as the rich. Kahit ang mga mahihirap ay pwede maging greedy katulad ng sa mayayaman. At ito yung attitude that is never satisfied. Yung hindi ka nakukontento. All I want is a little bit more. Gusto ko lang naman, Pastor, konti pa. Konti pa. Konti pa. Sometimes, nawawala na yung balance ng contentment. Di ba? Look at this. Luke 12:13. Someone in the crowd, gusto ko na ipakita sa inyo to. Teacher, tell my brother to divide the inheritance with me. Sumagot si Jesus, sabi niya, watch out, be on your guard against all kinds of greed. Because life does not consist in an abundance of possession. Para ako nga ini-expect ko rito na parang si Jesus, pwede sabihin pa niya dito sa tao na to na nagsalita sa kanya, inutusan siya Di ba? Sabi niya, Lord, pwede bang sabihan mo yung kapatid ko, hatiin na yung aming ari-arian niya sa amin? Hatiin, di ba? Sabi niya doon, divide the inheritance with me. Hindi sinabi rito kung kaninong inheritance talaga ito sa pamilya ba nila. Pero, di ba, my brother to divide the inheritance with me. Maaring, yung kapatid niyang lalaki ay nakatira pa doon sa ari-arian ng kanyang magulang. Maaring siya'y wala doon. At sabi niya, inuutosan niya, Panginoon, sabihan mo nga yung kapatid ko, hatiin na niya yung ano na yan. Hindi ko na hintayin mamatay pa siya o kung ano pa man. Wala naman doon sa kwento yun. Kaya na, kinumpronta niya to, di ba? Maaring hindi ganun na pwedeng sabihin ni Jesus sana, dalhin niyo nga sa akin yung isang taong masama na to, iyang nagsasalita na yan, bring it to me. Itong dishonest and evil person. Para makumpronta natin siya sa kanyang pagiging greedy. Kanyang pagiging gahaman. Pero hindi. Instead, ano ang sagot niya? Man, who appointed you, me, a judge or an arbiter between you? Sino ang nag-appoint sa iyo na o i-appoint ako na maging tagapang magitan sa inyong magkapatid? Yun ang sagot niya. And after that, kinuwento niya, sinabihan niya itong verse 15. Ang sabi niya sa verse 15, then he said to them, sino yung them? The crowd. Yung mga taong nandun nakapaligid sa kanila. Kasi out of somewhere, maraming, ganyan itong tao. Bigla nagsalita yung isang tao, Lord, teacher, sabihan mo yung kapatid ko hatian. And after that, nagsalita siya, sino ka? And after that, pagkatapos niyang kumprontahin yung tao, nagsalita siya sa karamihan. Ang sabi niya, watch out. Be on your guard. Diba? Watch out. Be on your guard. Ito yung isa sa mga ipinapakita ni Jesus Sabi niya, watch out kayo. Bantayan nyo na huwag kayong anumang klaseng, sa lahat ng klase, ng uri, ng kapagiging gahaman. Dahil hindi dyan na ibabatay ang buhay ng tao. Take note of that greed has many forms. Hindi lang sa pera yung greed, yung pagiging gahaman. Tingnan nyo to. Greed has many forms. Ito yung nakita kong illustration, di ba? Lahat gusto niya kainin, kuhanin, wealth and possessions. Yung greed, hindi lang po sa pera. Pwedeng sa kotse. Pwedeng sa watch. Pwedeng sa relo.
Pwedeng bags. Mga millions ang halaga. Hindi lang isa. Sa mga shoes, jewelries, etc. Iyan yung mga bagay na nahahawakan. Pero doon sa mga hindi nahahawakan, po pwedeng greed sa fame, sa attention. Pwede kang gahaman din sa power. Kaya nga di ba? Hindi nyo napansin. Ako napansin ko lang ngayon Magpunta kayo sa Senado. Sino-sino nando doon? Di ba magkakapatid? Parang ngayon lang nangyayari sa panahon natin yan. Puro magkakapatid. Dalawang ganito, dalawang ganito, dalawang ganito. Malao yan, dalawang pamilya na lang nandyan. 24 yan, o 4 na pamilya na lang, ang nandyan. Kapag naging senador, definitely, makakapasok yan sa kongreso. Definitely, magiging, kung pagkatapos yan ng term niya, pupunta yan sa governor, pupunta yan sa mayor. Walang katapusan. Pagiging gahaman sa kapangyarihan, mga kapatid. Not only that, sa status. Yung mga nakikita natin na mga very openly, nagpo-post ng kanilang mga kabuhayan. Nakakita niyo na ba yun? Yung sikat na mga nepo babies daw. Grabe. Magbabayad sa restaurant, 700,000, isang kainan lang sa isang gabi. Wow! Anong kinain nila doon? Hindi pa nga inubos Hindi pa. Dami nagugutom. Well, pera naman nila yon. Sana, hindi natin pera. Time. Greed sa time. Kaya yung iba, ayaw nang matulog. Kasi sinasamantala yung pera para sa pagkita ng pera. Opinions. Dapat yung opinion ko lang. Pag yung opinion ng iba ayaw pakinggan, nakakita na ba kayo yan? May mga kilala akong ganyan sa Facebook. Puro opinion lang nila dapat nakikita. Pag hindi niya gusto yung opinion ng iba, galit siya. At pag kami nag-comment sa opinion niya, aawayin niya. Personal image. Huwag mong mababahiran, mapipintasan yung sarili niya. Kasi gusto niya laging maganda yung image. Love and companionship. Yes. Even love and companionship. And then, mga kapatid, after nasabihin ni Jesus yung parable na to, including yung tao na tinanong siya, sabi niya, ano ba yung gusto, i-judge, pwede ba kayo maging judge sa amin magkapatid na minana? Tingnan niyo to. Yan, di ba? Nabasa na natin to. Punta na tayo doon sa dulo. Ayan. Makita na natin siya. The rich man, doon sa kwento na yan, hindi ko na ulitin, ulit-ulit na ko kanina, di ba? Ano yung pinapakita dito? Hindi siya kontento, di ba? Dito sa mayaman na to. That even though he had plenty, ang dami na niya Though may logic din naman, di ba? Ako, palaging ganun, nag-iisip ako, masama ba, Lord, na ang dami na kasi niyang aanihin pa, puno na yung lagayan? Tama. Sa tingin niyo, mali ba yun? Kung titingnan natin, walang mali doon. Kasi marami ka pang aanihin, wala ka ng paglagyan. So definitely, mag-iisip ka, anong gagawin ko dito? Mabubulok na lang? Pwede niya kasi ipamigay. Pero at that time, pupwede na magpagawa uli siya ng additional na mas malaki. And sa akin, parang sa akin, in my thinking, there's nothing wrong with that. Gibayin ko yung luma, paggawa ko mas malaki para magkasya lahat. Tama? Tama ba ako? Agree ba kayo doon? So, ang kaso, ang parang labas kasi dito, parang marami na siya but he wanted more and more. Paano nga kung pinagpapala siya? Di ba? He was not thinking about God's kingdom. That's my point. Di ba? Ang iniisip lang niya ay ang sarili niya. Agree ba kayo sa akin? Wala siyang pakialam sa Diyos. Wala siyang pakialam sa ibang tao. Never niyang naisip na bigyan ko kaya yung sobra, ibigay ko na lang kaya doon sa mga tauhan ko.
At marami namang mahihirap dito sa lugar namin, bigay ko na lang sa kanila para may mga extra pa silang pagkain. Para maluwalhati ang Diyos. O i-tithes ko kaya yung kinita ko dito. Hindi mga kapatid Bakit? Kasi gusto niya lahat para sa Kanya. To keep it all for Himself. And that is greed, mga kapatid. And so greed sets a wrong importance on personal things. Sabihin mo sa katabi mo, diyan ka pa ba? Baka natutulog ka na. Alam niyo mga kapatid, yung greed, yung pagiging gahaman, tinatrato nito yung mga bagay na ito, no, di ba? Nagbibigay sila ng so much importance sa mga temporal things. Ano ba yung temporal things? Mga bagay na temporary, as if yung mga bagay na yon at tayo ay mananatili dito sa mundo forever. Na para bang wala nang katapusan, hindi na ako mamamatay. Kaya dapat marami ko nitong mga bagay na to. Mga temporary na to, hindi na to maluluma, hindi na to mabubulok. Well, in fact, we could die today. And all of those temporary things will be gone. Di ba? Pwede kang mamatay mamayang gabi. O paglabas mo rito. O bukas. At lahat ng pinaghihirapan mo, mawawala. Yun yung paalala sa atin Instantly, pwede mangyari. Di ba? Yan yung kwento dito. There is no such thing as financial security in this world. Kaya nga yung sa Nepal, akala nila forever sila doon. Pero, wala. Lahat may katapusan. Lahat ng nangyayari sa mundong ito, it's because of Hello. Hello, hello. Hello. Hello, hello. Sino nandyan? Diyan ka ba? Party line? Waling pala, yun pala. Okay, sana ba ako? Nawala tuloy ako Okay, sige mga kapatid. Yung greed, yung pagiging gahaman, iyan po ay hindi madaling ma-trace sa buhay natin. Kasi ito yung nagpagpapakita. Thank you, Jay. Ito yung pagpapakita, ito yung parang mga bagay na pagtalikod natin sa Diyos, sa mga bagay na alam natin siya ang nagpo-provide, and instead, sa sarili natin tayo nagtitiwala. Nakukuha niyo ba yung point? Yung pagiging greedy. Kasi parang gustong-gusto mo yung mga bagay na to at parang antingin mo, kung hindi kikilos ang Diyos, hindi ka magkakaroon ng mga bagay na to. At hindi ka kayang i-bless ng Lord sa kanyang panahon, kaya ikaw, nagdo-double time ka, gusto mo makuha ko lahat ng mga bagay na to. Look at this. Ayun, gusto ko lang ipakita. Bakit ko sinabing makasarili yung tao? Yung lahat ng nakadilaw. Di ba? Ano sabi niya dyan? What shall I do? I do. I have no place to store my crops. Meron bang Diyos dyan? Meron bang ibang tao dyan? Wala. Then he said, this is what I'll do. I will tear down my barns and build bigger ones, and there I will store my surplus grain. So mga sobra-sobra ko, ako. And I will say to myself, tingnan niyo, sasabihin ko sa sarili ko, sira ulo ako. Ang Lord ang nagsabi. Di ba? Di ba? You have a plenty of grain. Di ba? Take it easy, mga kapatid. Akala niya, sinabi niya sa sarili niya yan puro sa sarili niya. Alam ko ang gagawin ko. I know what will I do.
I will build a larger barns. Ano pa? I will store my grains in new barns. I will relax. I will eat. I will drink. I will be merry for many years. But what happened next? Sabi ni Jesus, you fool, hangal kang mag-isip ng ganyan sa sarili mo. Mamamatay ka na mamaya. Di ba? Because that's not the real life, sabi ni Jesus. Hindi iyan ang totoong buhay. Ang sabi niya, life does not consist in an abundance of possessions. Ang buhay ng tao ay hindi ang basihan ay kung gaano kakayaman, kung gaano kakadaming possession meron sa mundong ito. Madalas tayo mga tao, kahit mga Kristiyano, ang basihan natin, yung kayamanan ng isang tao. Di ba kung minsan ginegauge mo yung isang tao? Pag yung pastor, medyo magandang manamit, mukhang mayaman, noon, taas ng tingin ng mga tao. Which is good naman na maging maayos ka, di ka mayaman. Pero pag ang isang pastor, simple-simple lang, di ba? Nagsusumikap, pero siya yung pumupunta doon sa mga liblib na lugar. Siya yung pa nagsusumikap kahit na magtinda lang ng kung ano-ano. Napakababa ng tingin ng ibang tao. Because sometimes, or most of the times, we gauge people by their possession. Their status in life. Pero hindi ganun na sabi ni Jesus. Kaya nga sabi niya, watch out. Be on your guard. So, kung ganyan pala ang buhay, in light of eternity, alam natin na tayo may buhay na walang hanggan. And yung kaigsian ng buhay ng tao, and then yung kawalan ng kasiguruhan ng buhay, paano natin minamanage ang mga bagay na pinagkatiwala sa atin ng Diyos? Tatanungin ko po kayo. Kayo makakasagot niya. Paano ba natin dapat tingnan yung perspective ng pagiging gahaman at yung kayamanan? Again, going back to sa ating point, we must understand that while greed corrupts, alam natin, nakaka-corrupt talaga yung greed. Wealth comes with the responsibility to be used for good. Just imagine ko yung mga perang itong inubos lang sa casino, na million-million, pinamigay na lang sa atin. Di ba? Ilang million bang tao ngayon? Populasyon natin, ilan? Ilan, brother? Mga 120, 125 million, tama? Sa statistics. Yung mga taga-statistics dito, PSA. Alam nyo? Ngayon, ilan yung pinatalo dito? Billion, di ba? Hindi, isang tao lang halos billion eh. Yung isa, 900 million. Yung isa, 600 million. Imagine niyo isang bilyong piso. Marunong ba kayong mathematician, si Brother Eli? Ang isang bilyon, i-divide mo sa 1 million, magkano yun? Kung ipamimigay mo 1 bilyong piso sa bawat Pilipino, magkano makukuha natin, parti-partihan natin? Kasama niyo ako, babira naman. Siyempre kasama ako dyan. Magkano? Mathematician. 0,000 billion 60. Tig 1,000 pesos. Tig 1,000 pesos, di ba? 1,000 pesos tayo. Ngayon, i-divide mo yung 100, kung tig 1,000 tayo, sa isang pamilya, ina-average nila 5 sa 3 anak. Average family members is 5. Kasi nasa DILG ko, pa nagko-compute kami ng number of household in the Philippines, divided by 5. At least. May 2 mag-asawa, may 3 anak. The most. Kung may kasama sa bahay pa, at least 5. Kung 1,000 isang tao, isang billion ba yung pinaubos? Hindi lang eh. In fact, billion piso ang inuubos. Diba? Meron nga isang distrito, 51 billion. Oh. Sa Bulacan, yung huli, 1 billion, 2 senador ang inaakusahan. 1 billion na, isang 300 million at saka isang 600 million. So that's, tama ba yun? Tama ba yung compute? Almost 1 billion na yun, di ba? So sa 1,000 piso, isang tao, kung 125 million tayo, sa 1.2 billion lang yun. Tig 1,000 ang partihan na natin doon.
Sa isang pamilya na 5, may 5,000 tayo. O, di, masaya pa ba? Masaya pa tayo kasi inubos lang doon sa kasino ng mga hinayupak na to. Sorry for that term. Joke ko lang po yun. Wala akong intention pong magsalita. Now, going back, tandaan natin si Paul, ang sabi niya sa greed, equivalent ito sa idolatry. Di ba? Hindi, it's not like idolatry. It is idolatry. Yung pagiging gahaman, idolatry talaga yon. At babagsakan ka ng galit ng Diyos, tandaan niyo yan. Kaya ako sa ganyan, sabi ko, Lord, bahala na kayo. But sometimes, when God uses people, di ba, para i-vindicate naman o parusahan yung ibang tao. Yung nangyayari sa Nepal, sa Bangladesh, sa Sri Lanka, Indonesia, maaaring yun ay gawa ng Diyos. Talagang inaalam niya yung mga tao mag-alsa para parusahan na itong mga gahaman na to sa salapi. Sometimes. Pero ako, sabi ko, Lord, hayaan mo na kayo ang kumilos. Sa panahon kasi ngayon, hindi na babagsak yung apoy eh. Wala na. Yung mga tao na yung susunog sa bahay mo, yun na yung apoy. Ikaw na ihuhulog ka sa ilog. Ganon yung nangyayari. Winarning nga ni Apostol Pablo yung mga iglesia sa Corinto at sa Ephesus. Sabi niya na, yung lahat ng mga gahaman tao hindi magkakamit ng kaharian ng Diyos. At lahat ng mga taong ganon, ang pamumuhay ay hindi totoong mananampalataya. Ayan po yun. Nakakaduda, mga kapatid. Bakit? Again, sabi sa kanina, those who want to get rich, sabi niya kay Timothy, di ba? Fall into temptation and a trap in many foolish and harmful desires that plunge people into ruin and destruction. Kaya niya sinabi, for the love of money is the root of all kinds of evil. So yung mga tao na gustong yumaman, beware, yun ang sabi. Watch out. Baka yung greed ay mag-creep in sa ating buhay. I'm praying na sa bawat isa sa atin, pagpalain tayo ng Panginoon. Diba? I-bless tayo. Sa susunod na linggo, yung sermon ko, kayong mawawala, paano natin lalabanan yung greed? And I know, alam nyo naman. Kasi dapat maging mahusay tayo sa pangangasiwa. At isipin natin na yung kayamanan na yan, hindi sa atin. Kasi pag inari natin ito, that's the time na i-hoard na natin ito. Eh, akin lang to. Di ba? Yung bag ko, gusto ko nandyan, nakasabit. Mga sabitan ko hanggang sa kisame. Parang Christmas decoration na yung bag na kayo mamahal. Isang bag nagkakahalaga ng gano? Pinakamahal? 1,000. Ay, hindi pala. 1 million. Hindi lang 1 million. Kay Sharon Cubeta? Kay Sister Sharon. Now, mga kapatid, serious sin ito na dapat iwasan. That's why ganito, hindi ba kayo nagtataka, bakit lumabas ito? It's not a warning only to those who are corrupt, but to all of us, Filipinos, especially Christians. Hindi tayo exempted dahil lahat tayo mamamayan ng Pilipinas. Yung nangyayari sa bansa, kasama tayo, apektado tayo. Kaya ito, wala ng kulay-kulay dapat sa politika. Dapat kamuhian natin yung korupsyon na yan. Pero hindi lang ako agree dun sa mga bagay na masyadong, di ba, masama naman yung iba. Now, mga kapatid, tandaan po natin na yung happiness ay hindi makukuha doon sa mga bagay na material. Maaaring sasaya ka ngayon, pero mamaya hindi ka na masaya. Kasi ganoon nga yung greed eh. Di ba? The problem with greed is this. Greed for material things is a never-ending pursuit to satisfy one's soul through worldly desires. Never-ending. Bakit ko nasabi? Look at this.
Now, okay na ba kayo dyan? Hindi pa okay yan. Now, tatanungin ka kayo, malinaw ba yung greed? Malinaw na malinaw pa. Bakit? Kung nasabi, to have one of those luxury cars, enough na sa isang tao. Tama? Kung ikaw magkaroon ng luxury car, wow! Woo! Sarap sumakay sa Range Rover ni Brother Alvin na 7 million. Wow! Di ba? O doon sa Chevrolet Suburban ni Brother Eli. Oh, pasakay naman. O kaya naman, yung Rolls Royce na yun, na 42 million. Grabe, kay Joe Marie pala yun. Di ba? Eto kay Ashel. Eto kay Marinel. Di ba? Ito, mamahalin din to eh. Kaya kahit sabihin nila na sa mga engineers yan, no, I don't think so. Toyota Alphard, paggagamit mo sa engineer mo, wow. Di ba? BMW X7, X5, paggagamit mo sa engineer mo, no way. But how come yung mga taong ito walang satisfaction na nabili ito? Grabe, walang kabusugan, mga kapatid. And that's greed. Now, kung mahilig kayong magpapanood sa YouTube, tingnan nyo ngayon yung mga watches nila. Hindi lang sila, mga politiko. Naaaliw ako ngayon doon, grabe, sabi ko. Mga mayors, mga congressman, mga governors, magkano mga relo, senador. Ay, grabe. Yung senador na isang, ayoko na mag-mention, basta may isang senador. Yung nakuhanan lang siya ng picture, lahat ng nakuha sa kanyang picture, 7 watches na different time na nakuhanan siya ng picture. May resibo. Chinek niya yung mga relo, tiningnan ang prevailing prices. And one watch of that senator cost 7 million. Merong isang congressman, 22 million yung relo. And yung isang politiko, yung 7 relo niya, 15 million ang halaga lahat. Saan sila kumukuha ng ganon? Now, yung riches na yan, tingnan nyo ha, itong mga tao na to, may posisyon sa gobyerno, may salary. Alam nyo ba kung magkano sweldo nila? Ang mga senador nasa 350,000, 300,000 pataas ang sweldo niya. Ang lalaki na nun. Tayo nga, magka-30 mil ka, tuwan-tuwa ka na eh. Ito, 300,000. Ordinaryong senador, congressman, 200,000 ang salary. Diba? Ngayon, walang kabusugan. Sa kanila yung relo, di ba, sana ko 2 relo mo, 3 na mamahalin. Okay pa eh. Pero magkaroon ka ng 7, na tigi 1 milyon, 2 milyon ang isa, halaga. That's why I admire our mayor. Chinek ko siya. Merong nag-attempt na tingnan ng mga... Nakita naman natin ang simplicity ni Mayor, di ba? Ni Mayor V. Walang nakita relo sa kanya. Nakakita ng relo sa kanya nung bata siya. Alam niyo yung watch na yun? Casio. Na worth 3,000 at that time. Parang baby G-Shock. Parang gano'n. Oh, sabi ko, wala kang makikitang alahas. That's simplicity. Di ba? Hindi ko alam kung bank account niya mataba. Hindi natin masabi. Pero that's the way, di ba? Kung politiko ka lalo na, what's the point para ipakita mo to? Hindi ba yabang lang yan? Hindi ba greediness ang pinakikita? Luxurious life, mga kapatid, beware. Beware. Riches may make us happy for a moment, but that moment will not last. Just like this. These people. So are we driven again to gain more riches? Tayo ba ay nadrive pa nito? To gain more? Sa dami ng relo mo, ako may 3 relo. Ayan. I-check nga ito ni Apple no isang beses. Mahal din yan. Sa 2 million yan. For the record. Lato ng relo kong 3, bigay lang ho sa akin.
And I'm settled na magkarilo ko ng mahigit 1,000. Totoo po yan. Nung ako yung nasa DILG, Manager 2 ako dun. Project Manager 2. Siyempre, alam niyo naman medyo kahit papaano, malaki-laki na rin yung salary. Ang relo ko, tinatawanan ako ng mga staff ko. Sir, kaya-kaya mo nang bumili ng mamahalin. Pag ang relo sa akin, nag-3,000 na mahal na. I tell you, yes. Ang relo ko, tig 1,000 lang mahigit, 2,000. Sabi ko, bakit? Oras din naman na yan ah. O, diba? Mga relo ko, bigay lang lahat ng kapatid ko. Merong isa, bigay lang sa akin. Nung nagkasal ako, bigay niya, regalo. Hanggang ngayon, hindi ako bumibili nun. Mga sapatos ko, hindi ako bumibili. Binibigay lang ng anak ko. Sponsor. May mga nagbibigay galing abroad din. Totoo po, yun. Kaya minsan parang, di ba, sabi niya, parang palit-palit ng sapatos ah. Hindi po, bigay lang po yan. Sometimes, paano ko yung mga politika, binibigyan lang ng kontraktor? Tatanggapin kaya? Dapat ba tanggapin? Well, nasa sa kanila yun. I cannot judge them one by one. Di ba? Paano nga kung binigyan ka ng isang relo na mamahalin? Halimbawa, ako, may natuwa sa akin politiko. Okay, itong pastor na to ah. Bigyan ko nga ng isang rilong Rolex. Bolex. Now, greed causes conflict in relationships. Ito, tingnan nyo. Maganda itong pag-usapan. Di ba? Alam naman natin yung story eh. May conflict yung magkapatid dyan sa inheritance. So this is the truth. Ito yung katotohanan. Yung kasakiman, nagkokos ito ng conflict sa mga relasyon. Hello? Saan, pastor? Sa business relationship? Ilang tao ang kilala nyo na dating nagnegosyo, may mga partnership, and then later, nagkahiwalay, nagkagalit pa sila. Napakarami. Mga pastor pa. Magkaibigan dahil sa pera. Nagkautangan, naging magkaaway. Churchmates and families. Familiar tayo sa magkakapatid, nag-aaway-away dahil sa mana, sa lupa. 10 square meter lang naman, nag-aawayan nyo pa? Ay, 10 square meter, pastor yan. Eh, dyan ako ililibing eh. Pag namatay ako. Ah, di ba? Sometimes, maliliit na bagay lang nagiging conflict. Ang root cause, greed. Ayaw malamangan eh. Gusto ko ako mas makalamang. How many times nakita nyo na nakabalita kayo na even yung mga titulo na isang nung kapatid, hindi alam nung kapatid. Paano nakapirma dyan yung mga kapatid ko? Pineke. Buhay pa yung magulang na isanla yung kanilang titulo. Nakarinig na ba kayong ganong istorya? Oo. Ano ibig sabihin nun? It's because of greed. Sa pagbibigay, punta tayo sa pagbibigay. Ito na, si pastor. Sino sa inyo yung ganyang mag-isip o sa pamilya nyo, nagkakaroon kayo ng conflict dahil sa pagbibigay nyo ng inyong tithes and offering sa church. I tell you, nangyayari yan. Ba't ka magbibigay? Laki-laki naman yan. Sumusweldo ka ng 50,000, dapat 5,000 yung tithes. Sasabihin nung isa, 5,000. Tama na yung 2,500. Hindi naman malalaman ni pastor yan. Hello, hindi ko talaga nalalaman kung magkano binibigay nyo dyan. Kahit na yung mga, kasi wala naman kayo nakasulat. Mabuti pa yung kapitbahay natin, nagsusulat ng tithes. Kayo hindi. At hindi namin kayo sinisita dyan. Ang pananaw ko dyan, paalalahanan kayo to become faithful to God, not to man. Diba? It's better, palakpakin natin ng Panginoon. It's better to be faithful to God than to man. Kasi sa tao, madaling magpakunyari eh. Parang laki ng binigay ko.
binilang mo pa yung tithes mo. 5,000. Naks. Binigay mo. Diba? Pinabariya mo pa ng tigsi 50. Kapal. Kala mo napakarami. Sikat ka sa iba. Wow, daming tithes si kapatid. Pero si Lord, alam niya kung magkano binigay mo. Kung nanloloko ka o hindi. Hindi mo pwedeng lokohin ng Panginoon. Kaya nga how? How about us? Tanungin natin sarili natin. Meron ba tayong bahid ng pagiging gahaman? Natibin yung konting ibinibigay sa atin ni Lord, wini-withhold mo pa. May bibilin kasi ako, pastor. May inuhulugan ako, pastor. May pambayad ako ng kuryente, may pambayad ako dito ng ganon. Well, there's nothing wrong with that. Sabi ko nga, huwag kayo sa akin magpaliwanag. Sa Lord kayo magpaliwanag. Ang sasabihin ko lang, what is due to God, give it to God. Kung yung due dun sa mga taxes nyo, bigay nyo. Rin ang tama. Iyon ang sinasabi ng Panginoon, di ba? Tingnan sabi niya, watch out, be on your guard. Bakit? Sa tingin niyo, bakit ganyan si Jesus? Watch out na nga Ngayon, kung hindi nyo narinig yung watch out, sinundan pa niya, be on your guard. Twice, inulit. Bakit kasi? It's very important. Sa mga tao na marinig nyo ngayon, na kayo, ditong na naririnig nyo, na pinapalahanan kayo, mag-ingat kayo, bantayan nyo ang inyong mga puso sa lahat ng uri ng kasakiman. Hindi lang nung kayamanan, marami na yan. Hindi lang ng kotse, kundi doon sa lahat ng uri ng kasakiman. Pero simulan nyo yan. Sometimes, di ba, parang, ang dami nating gamit na hindi na ginagamit sa bahay. Aanin mo ba lahat yan? Makakamatayan mo na yan. Yung mga Amerikana mo dyan, kung mamatay ka, isa lang na may susuot mo dyan. Di ba? Yung barong mo, dami mong barong. Yung long sleeves mo, ang dami-dami. Isang beses mo lang maisuot 1 taon. Nakakalumaan na. Kaya nga nung araw, pinamimigay na, ganyan kahaba yung kola. Tapos meron bang trahe de buha, pinamigay doon sa mga ita. Kaya nung sumamba sila, tuwan-tuwa, nakabarong. At saka nakatrahe, kala mo ikakasala, attend lang ng church. Kasi yun ang pinamigay, yung luma na. Sometimes marami tayong gamit sa bahay. That's why we call them white elephant. Bakit? May story yun. Sa susunod ko na ikukwento. Pero ngayon, ang yung white elephant, ang ibig sabihin nun, yung mga bagay na hindi mo na ginagamit, nasa iyo lang. Kung may relo ka, may 10 relo ka, kaya mo bang gamitin lahat yan? Susuot mo sa kabila, suot mo dito, suot mo dito, suot mo dito. Pakita mo, may mga Rolex ka, may mga kung ano man. Yung bag mo, 3. 2 rito, pakita mo na. Sometimes, di ba? Well, it's up to you. Hindi ko kayo kinukundina kung kayo ay mahilig mag-collect. Collector's items ko kasi yan, pastor. It's all right. It's up to you. But watch out. Be on your guard. That's the point. That's the main idea here. Mag-ingat kayo sa lahat ng klase. Dahil alam natin. Yan. That's the reason why Jesus is saying, for what will it profit a man if he gains the whole world and loses his own soul? Di ba? Alam mo, yung napakayayaman ng mga politiko na to at mga negosyante na pandaraya. Anong mapakikinabang nila ngayon kung sila'y biglang mamatay o mapatay? What will it profit a man if he gains the whole world and loses his own soul? Diba? Nakakalungkot kasi may mga Kristiyano pa naman na naturingan na dadrag dito. Ako lungkot na lungkot. Pag nagbabasa ako ng mga comment, minsan di ko matake ako yun Sabi ko, sumisikip ang dibdib ko Grabe yung mga comment nila sa mga born again tuloy, sa mga Christian. Parang generalize na lahat.
hindi pa naman napapatunayan kung guilty nga or not guilty. Di ba? Pero doon sa mga nakikita, well, bahala ng Panginoon. I know kung walang kasalanan, lalabas by the grace of God. And so as we end, mga kapatid, tandaan natin that sa Biblia, pinapakita nito yung wealth is a serious responsibility to do good. Di ba? Yung kayamanan, yung pera. We are free to enjoy those things without guilt. Enjoy natin yan. Kasi kung pinagpaguran talaga natin yan, bakit nga hindi? Sabi nga ni Solomon di ba? Enjoy tayo doon sa pinaghirapan natin. And that's true. But always remember that we are stewards of God. And may we use it for the glory of His name, mga kapatid. That's why, as we end, remember this point, that Christians are called to completely reject all forms of greed. All forms. To recognize that wealth, yung kayamanan, nagdadala to ng responsibility to use for good. Una, to bring glory to God. Kaya huwag niyong panghawakan yung pera. Sabihin natin, Pastor, kasi pag nagbigay ako, pag nagbigay ako ng tithes, kukulangin na. Alin ang kukulangin? Kukulangin na yung savings ko. Di, huwag mong isama yung tithes mo. Pastor, yung sweldo ko, sapat-sapat lang. Saan? Dito sa pangkain namin, pero may pang Starbucks ka. Paminsan-minsan lang. It's up to you, mga kapatid. Sabi ko nga, ang susi diyan ay yung pagiging open sa Diyos. Wealth is good and can be used for good, but it is dangerous. Di ba? Delikado siya. Kung tayo careful to be good stewards of God's gift of wealth ba tayo? Using it to promote God's purpose on earth. Ginagamit ba natin to para sa layunin ng Diyos? Then it is indeed good. Mabuti talaga siya. Pero kapag tayo ay nadideceive sa ating pagiging makasarili, na yung pera kong to, akin to kasi, konti lang bibigay ko sa iyo, Lord. Konti lang itutulong ko sa iba. Bakit? Pinaghirapan ko to. Well, hindi natin mapupulfill yung kalooban ng Diyos sa ating buhay. Madedeprive natin ang banal na espiritu sa atin. Totoo po yun. And later, baka magulat ka, kuhanin sa iyo ng Panginoon yan. Kasi hindi tayo nagiging good stewards of those earthly possessions. Whether small or big, tandaan nyo, hindi sa laki Hindi sa laki yung usapan dito. Hindi dahil sa, mahirap lang kasi kami, hindi. It's a matter of the heart. Tandaan nyo po yun. Iyon ang palaging sinasabi. That's why, always remember na sabi ni Jesus, o ang sabi ng Biblia, through Paul, whether we eat or drink or whatever we do it wholeheartedly for the glory of God. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon.